Godric Villatera's point of view. I told everyone I left, except for Jasper and Luke. I made everyone believe I left, including her. But I never left. Sa isang rest house namin sa Batangas ako namalagi. Doon ay sinimulan kong hanapin ang sarili ko. Sinimulan kong tanggapin sa sarili ko na hindi kami pwede dahil may sira ako. Dahil may sakit ako. May sakit ako sa pag-iisip at kailangan kong ayusin ang aking sarili. When I was a kid, I always thought my dad and mom love each other. Well, maybe they were once in love. Bata ako noon eh. Inosente at wala pang alam. Paano ko ba naman malalaman na isa palang abusive relationship ang meron sila? Paano ko malalaman na gustong-gusto na palang kumawala ni mami kay daddy? Paano ko malalaman na ang bawat ngiti pala ni mami noon kay daddy ay hindi totoo? Na ang bawat pag-iyak niya pala sa gabi habang hawak ako ay dahil sa lalaking pinakasalan niya? At paano ko ba malalaman na may balak na pala si mami na iwan kami? Hi, I am Dr. Grace Pascua and I'm with Godric Villatera. This would be our very first session. Godric, lahat ng sasabihin mo, mapag-uusapan natin na ire-record ko. Isang marahang tango lang ang ginawa ko bilang pagbibigay ng permiso. This is it, Godric. You're about to release the demons inside you. Do it. Duwag ka, hindi ba? Palayain mo ang iyong sarili. I took a deep breath before continuing. That day we planned to go to the park. I was so happy because we never really go out anymore. Pero nung papuntahin ko na sila sa kwarto nila, suot ang damit na pinili ni mami kagabi, ay nakita ko siya nakahandusay na sa lapag. I still remember it like it was yesterday. Red t-shirt, blue jeans, and a Toy Story jumper paired with my white shoes. But then I saw her. She was so pale and I tried to wake her up, but she never did. My dad was sitting on the corner with his head between his arms. Akala ko nung unay umiiyak siya at takot, pero isang nakatulala lang siya. Paulit-ulit ko siyang tinanong kung bakit hindi gumigising si mami. Wala na siya, Godric. Iniwan na niya tayo. Yun ang sambit niya sa akin. Pagbubukas ko matapos ang ilang sandaling katahimikan. I feel so vulnerable. I feel so open. I feel like a fragile kid sitting in front of a shrink. Dr. Grace Pascua, my psychologist, is staring at me with a collected look on her face. Ilang cases na ba ang narinig niya? Sanay na kaya siya sa iba't ibang uri ng tao, pero siguro hindi pa rin ganun karami dahil sa hinuha ko ay kaedaran ko lang siya. Please continue, Godric. Malumanay niyang pagtulak sa akin at napabuntong hininga ako. Unang araw ito ng session ko sa kanya, isang professional na psychologist na si Jasper mismo nagpakilala sa akin. Binasa ko muna ang pang-ibabang labi ko bago nagpatuloy. Sabi ng dad ko, binawi ng mami ko ang sarili niyang buhay dahil sa amin. Pero hindi totoo yun. Minsan nakita ko sila na nagtatalo. Madalas ay may makausap lang si mami na kaibigan ay magseselos na kaagad si daddy. May pagkakataon pa na kinukulong niya si mami para lang hindi makalabas. Suminghot ako at minasahay ang mga mata. Mga matang nagsisimula mag-init dahil sa mga alaala ng kahapon na pilit kong pinalitan. Pilit kong kinalimutan. Naniniwala ako noon pero hindi na ngayon. Kinitil ng mami ko ang sarili niyang buhay para palayain ang kanyang sarili kay dad. Dahil sa sobrang possessive nito, mula sa pananakit ng aking ama, na iniidolo ko pa. Hindi ko napigilan ang sarili ko at naiyak sa galit. Sa labis na galit kay dad at sa sarili ko. Bakit? Bakit ko nakalimutan ang katotohanan? Bakit hindi ko inalala ang galit ko sa kanya? Bakit? Bakit hinayaan kong kontrolin niya ako? Bakit ko siya hinayaang saktan ng babaeng mahal ko? You were a child, Godric. The trauma of what happened pushed you to forget. That's what childhood trauma often causes. They force you to block the traumatic memories you had with them. They work together to save you, para iligtas nito ang sarili mo. Minsan ang isipan natin ang mismong nagbubura ng mapapait na alaala. Minsan ay tayo rin na nagpapalit nito. Maaring palitan ng masakit na alaala ng masasaya. I almost became like him. Muntik ko nang itulak sa kamatayan si Beth. Muntik ko siyang itulad sa aking ina. Gayong wala akong ibang hinangad kundi ang mahalin siya at protektahan. And that's why I saved her from me. But you didn't. Sabi mo nga'y nailigtas mo siya mula sa iyo.
At napakalaking bagay noon, Godric. Nilabanan mo ang sarili mo. She will be proud to know it. Parahan akong umiling at maras na pinahid ang mga luha. Hindi ko ito ipapaalam sa kanya at hindi ako magpapakita hanggat ganito ako. Kailangan kong manalo. Hindi, kailangan kong manalo sa laban ko. And I believe you will, Godric. Tutulungan kita. And so, my therapy began. Mahirap. Naging napakahirap ng mga sumunod na session dahil inuungkat kong muli ang bawat nakita ko, ang bawat memoryang pilit kong ibinaon at kinalimutan. Mga matatamis, masasaya, malulungkot, at masasaklap na memorya. Wala akong pinalampas dahil gusto ko itong mabawasan at mailabas. Dahil sa pagharap ko sa aking sariling takot ay isa lang ang gusto ko, ang gumaling. Ang bumalik ang dating ako bago nilaso ng sarili kong ama ang pag-iisip ko. Ang dating ako na hindi ko na maalala pa. Weeks later into the therapy, Grace told me that I have what you call dissociative amnesia due to childhood trauma. Ang isip ko na mismo nagtago ng mapait na alaala noon hanggang sa tuluyan ko na itong makalimutan. At dahil na rin sa maling pagpapalaki at pag-udyok ng mga bagay sa isip ko na sarili kong ama, kaya ako nagsimulang magbago. Naririnig mo pa rin ba siya? Kinakausap ka pa rin ba niya? Hindi. Mula nang labanan ko siya noon sa ospital ay hindi ko na siya narinig pa. Pero nararamdaman ko siya sa aking isip. His teachings is still lingering somewhere in my mind. I want him gone, Grace. I no longer want to feel nor fear him. Inabot niya ang kamay ko na hindi ko na namalayan pang nakakuyom na pala dahil sa galit. You are brave, Godric. Kaunti lang ang mga taong handang labanan ng sarili nila, pero ginawa mo kahit walang tulong ko o nino man. And that is enough courage. You're almost there, konti na lang, at magtatagumpay ka na. I stared at her face. Gentle yet strict features can be seen. May mabini at tunay ng ngiti sa kanyang mga labi. Bahagyang gumanang loob ko dahil may nakikinig sa akin. Alam ko naman na trabaho lang niya ito. Pero ramdam ko na totoo siya. Ramdam ko ang pagnanais niyang tulungan ako sa abot ng makakaya niya. She's there with me to encourage me, to comfort me when everything's too much. Salamat. Pagpapasalamat ko at natagpuan ko ang sarili kong umingiti. Pinisil niya ang kamay ko bago umayos. The next questions might be too overwhelming and triggering, but just tell me to stop and we will continue another time, alright? Malumanay niyang tanong at tumango ako bilang sagot. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa kung paano kanya kausapin at kung paano mo sinasagot o ginagawa ang mga utos niya? Mula sa kanya ay tumingin ako sa labas kung saan matatanaw ang dagat. Madalas kaming magbakasyon noong nabubuhay pa si Ma'am dito sa rest house. Madalas kaming magtakbuhan at kumain noon sa buhanginan. I still remember how Dad taught me to swim while Mom watches with a smile on her face and I couldn't help but wonder. Kailan kaya nagsimulang hindi maging totoo ang ngiti niya? Madalas siyang lumabas kapag kasama ko si Beth. May mga bagay na nakakapag-trigger. One time when Beth talked to her co-worker, tinudyo niya ako na tanggalin ang lalaki. Hindi lang ito isang beses dahil lahat ng mga lalaking lalapit kay Beth ay gusto niyang ipabugbog. I have always thought that I was just being possessive over her until I tied her up when she's about to go out and meet with a friend. Sinabi niya tama lang yon dahil ang laruan daw ay pinagdadamot sa iba. I knew it was wrong. Beth is not my toy. But I was too weak to fight him back then. Natawa ko ng pagak at napamura. Hinayaan ko nga siyang kontrolin ako na ilang taon. Paano ko ba naman siya lalabanan noon? But no more. Ang kadenang itinali niya sa akin ay pinuputol ko na. Ang mga salitang idiniin at ipinukpok niya sa isipan ko ay mawawala na. Dahil hindi na ako mahinang anak niya na sumusunod. Parang tuluyang gumaling ang inabiso ni Grace na wala na munang balita mula sa labas ang dapat na makarating sa akin. Lalo na ang balitang nagmumula sa kanya. Bago ko pa namalayan ay mabilis na lumipas ang 1 taon at masasabi kong nawawala na ang bigat sa aking dibdib. Ramdam ko rin na gumagaan na ang isipan ko at tuluyan ko na siyang napagtagumpayan. May mga pagkakataon na namimiss ko siya pero
Tinitiis ko ang sarili ko. Ngunit hindi ko namalayan na may isa pa palang babae ang unti-unti na rin nagpapalapit sa akin. She became my psychologist, my friend, my confidant, and eventually, she became a lover. I told you she will die. Sheesh, noong umpisa pa lang naman ay nagpakita na ng tendency na maging killer yung guy. You're so blind, Rick. Ang naiiling niyang sabi nang matapos ang pinapanood naming movie. Okay, Miss Genius, ano ba ang laban ko sa shrink? Ah, shrink? Shrink pala ha? Walang sabi-sabi niya ako binato ng popcorn na tinamaan ako nito sa pisngi. Dahil napikon ay binato ko rin siya at naghabulan kami sa malawak na sala ng rest house. Naalerto ko nang mapasing napatid siya at kaagad na kumilos para hapitin siya at protektahan ang ulo niya bago siya mauntog. Pagkatapos ay pinihit ko ang katawan namin, kaya naman ang likod ko ang tumama sa sahig. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. Ang mahaba niyang buhok ay tila nagsilbing kurtina sa paligid ng mga mukha namin. Imbis na sumagot ay natigilan ako na yumuo siya at pagtagpuin ang aming mga labi. Mula noong araw na yon ay mas naging close na kami sa isa't isa. We were more than just friends in the patient-doctor relationship. And somehow I found myself happy and smiling whenever I'm with her. Her goofiness, her smile, her everything reminds me of a certain someone. But I dismissed the thought. She pulled me out of my cocoon. She helped me get through it all. Sa panahon na pinipili kong magmukmok ay nariyan siya para pilitin akong lumabas. Noong mga panahon na may gusto ko na lang sumuko ay nariyan siya para magsilbing lakas ko. Grace made me forget about things sa lahat ng aking mga kasamaan. At nang aminin niya sa akin na nararamdaman ay hindi ko na siya pinakawalan pa. We found ourselves talking about marriage. Another level I only ever thought of doing with her. Alam niyo kasi yung pakiramdam na yon, na nag-click na lang kayong bigla sa sandaling pagkakakilala ninyo, na para kayong perfect pair. Kaya naman bago tuluyang bumalik sa realidad ay nagkasundo kaming magpakasal. At magaan ang loob akong bumalik sa realidad matapos ang 2 taon. Finally ay muling nakalabas na ang totoong ako. Sa wakas ay naiharap ko na sa lahat ang tunay na ako. Masaya akong nakisalamuha sa lahat kabilang siya. The woman who was once my life. Ang babaeng inikutan ng aking mundo noon at labis na kinabaliwan. Beth, I would like you to meet my fiancé. Itutuloy.